magpapatupad ng total ban sa anumang headgear na tumatakip sa muka na ating mga kababayan, sa mga kung kayo po'y papasok sa mga establishmento at mga pampublikong lugar dyan po sa lungsod ng Maynila. Lungsod ng Maynila only. Oo, kasi ito'y ordinansa dyan po sa Maynila. At makakausap po natin ang siya pong punong abala at ang principal author po nitong Ordinance number 9134, si Councilor Rosalino Ibay Jr. Councilor, good morning po. Si Zander po ito at si Angel. Hey Sir Sander, Ma'am Angel ng DC XL. XL, ayan. Yeah, magandang umaga po sa mga tagapakinig natin. Po Sir June, nice to see you po ulit. Councilor, ayan. Opo. Sir, una po sa lahat, ano ho ang pinaghugutan po ninyo bilang patnugot nito hong ordinansa na nagbabawal po dun sa or tinatawag pong Anti-Balaklava Ordinance? Actually, alam naman po dito sa lungsod ng Maynila na ako ay galing sa kapulisan. Opo. At ako din po ay nasa committee at chairman ng Peace and Order and Public Safety. So, sa mga pag-aaral po na ano namin, at dati din, nung 2022, nung panahon ng ating unang pagupo ng ating Putin Mayor, tayo po ay kinilala bilang pang number 34 out of 55 cities in the world na best cities for tourists. Yes, at tumaas din po yung natin, yung ekonomiya nung time na yon. At same po Time Out magazine, sila din po ang nag-ano sa atin ngayon bilang pang-5 sa riskiest cities in the world out of 60. Cities in the world. Tayo po ay pang-5 sa kinatakutan noong 2024. Kaya po tinignan namin most of the naging yung mga street crime natin. Kaya po nakita din namin na ginawang equipment, yung mga covering headgear katulad ng balaklava, helmet at iba pa. Kaya po napag-isipan namin dito sa pangunguna na din po ng ating ama ng lungsod, si Mayor Isko Moreno, na gumawa ng isang ordinansa kung saan makampante naman yung mga kapitbahay namin dito at ang mga mamamayan dito sa lungsod ng Maynila, na kung saan napaka naman po ng ordinansa napakadaling sundin. Kumbaga very po siya, very informative kung babasahin lang nila. Natatakot lang po sila siguro dun sa tinatawag natin provision under section 4, yung when entering or inside. Kaya po namin ginawa yung when entering, automatic po talagang dapat nilang ipakita yung mukha nila, tanggalin yung kung ano man yung nagko-cover sa mukha nila. Pero when inside po, kasi may mga ibang establishment na talagang may pet. Katulad ng bangko, talagang ban talaga yan. Katulad ng hotel na may casino, totally ban po talaga na hindi nila pwedeng magsuot kahit sombrero. Kaya po general kumbaga sa taong marunong umintindi, napakadali pong intindihin nung provision nung ordinansa na ginawa po natin dito sa lungsod ng Maynila. Opo. Pero kasama din po pala yung mga pampublikong lugar. Pwede po bang paki-explain po ito, Sir Ibay? Kasi po sa totoo lang, madami pong mga riding in tandem at mga street theft, robbery, even with the talagang madami, even alley, kasama po yan, nangyayari talaga yan, ginagamit talaga. Saka ba naman nakakita? Naka-standby, naka-helmet, walang motor, sa loob ng eskinita, maglalakad. Kaya po kung titignan po natin talaga sa mga nasasakupan sa lungsod ng Maynila, majority po ay naging pabor dito kasi nga kinakailangan na po ano ang gagawin namin? At ang estado naman po ay meron din na 3 powers at isa po dyan nangunguna yung police power para po sa kaligtasan ng nakakarami. Kaya po kami dito, gumawa kami ng isang ordinansa at naman po, ayan naman even with the law enforcement at sa mga barangay tanod na kailangan nilang abisuhan
Magkakaroon lang naman po ng problema diyan pag hindi sila sumunod. Yun Opo. naman po ang nakalagay. Even with the establishment, ganun din naman po nakalagay. Abiso, obligasyon ng isang establishmento na sabihan ng guard na magtanggal sila ng covering face gear. Mhm. So, Colonel, napakadali lang po. Mm. Apo, Colonel, para lamang po dun sa mga naguguluhan kasi parang misunderstood po yung batas, no? Yes. Opo. Mm. Kailan pwedeng magsuot nung mga mask, nung mga balaklava kapag sila po ay nasa Maynila? Kailan po pwede? Kung gumagamit po sila ng motor, normally, when they're in riding or in moving, kailangan po nakasuot. At kung sila naman po, may exemption naman po under Section 6. Ang mga exemption po natin, yung religious belief, yung pagsuot ng turban, Opo. yung mga brother Muslim natin, at in the times of pandemic, at kung may comorbidities with the health condition, wala naman pong masama na sumunod sila at sasabihin lang naman nila na may sakit po ako. Siguro gagalangin po sila at hindi po inaalis yung karapatan ng bawat isa. Pero ito po ay siguro mas karapatan din ng nakakarami na mabuhay ng mapayapa. Kasi kami dito, sa totoo lang, pilit po namin, ang kakambal po kasi talaga ng ekonomiya, alam natin yan, yung peace and order. Correct. Opo. At kaya po, yun ang natin pilit natin inaayos po ang mga ordinansa na naglalayon na makalakad, mabigay ang karapatan ng bawat isa. Makalakad ng walang takot at ligtas dito sa lungsod ng Maynila. Okay. So madaling sabi po, kapag ikaw ay napadaan sa Maynila, bumabaybay ka dyan, hindi mo kailangan tanggalin yung balaklava mo, yung helmet mo. 'Di ba? Kasi yun yung sinasabi ng iba, bakit ganon? May mga nagsasabi na paglabag na sa karapatang pantao, ang dami na pong mga komento ng ilan pong mga netizens. Ito po ay talagang pana para sa mga may criminal mind, yung mga gustong gumawa ng mga krimen. At ito naman po ay magiging shield para sa mga tao na may kapanatagan na mabigay yung karapatan nila for public safety. Opo. Para po dun sa mga delivery riders po, Colonel, Councilor Ibay, di ba ho, parang automatic po kasi na uniforme po nila yun yung balaklava. Kung halimbawa po na, sige, nakamotor sila, suot nila. Pagbaba po nila sa mall para po kuhanin yung order, pwede po bang ibaba lang po sa leeg? Pwede na ho ba yung ganon? Opo, basta hindi nga magko-cover yung mukha nila. Yun lang naman ang nakalagay doon covering, banning the uncovering of face, Yun lang naman talaga, pinagbabawal lang natakpan yung mukha. Yun lang naman. Meron nga akong kanya-kanyang palisiya ang bawat loob ng establishmento. Sabi ko nga, meron na full enforcement ng ordinansa at meron din hindi. Katulad ng ibang mall, nagbebenta ng mga sombrero yan. Kaya asahan po natin sa ibang mall, normal na magsuot sila ng cap. Di ba, sinample ko na nga bangko. Napapasunod na to napapasunod na tong ordinansa na to. Pinalawak lang natin para sa kampante, hindi lang ng mamamayan ng lungsod ng Maynila, pati yung mga investor na pwedeng magbukas na ulit sila dito ng mga negosyo nila at makampante na sila. Kasi isa sa mga binibiktima ng riding in tandem, alam naman natin mga establishment din Apo. Di ba po? Correct. Opo. Kaya po wala po dapat ikatakot ang publiko, bagkos hangad nga po namin talaga na actually may susunod pa po kaming ordinansa. Kasi upon study po namin, out of sa buong Kamaynilaan, ang barangay ay meron lang 4,800 plus na CCTV na reported by the Manila Police District. At iba pa ho doon sira. Kaya po ngayon, ang balak namin, tatadin ng CCTV ang buong Maynila. Yun. Correct. Maganda Para yan. po maging ligtas talaga. Yan po yung kasunod nun. Opo. Ang problema kasi Meron na dyan, po sir. kasing existing ordinance pala, sir. Sir Opo. Sander, Opo. Ma'am Angel. Opo. Meron na tayong existing ordinance about CCTV sa mga establishment
na kung saan lahat po ng mga establishment mayroon na po talagang CCTV. Kaya po required sila. Yan pong ordinansa na yan ay 8173 noong 2008 pa ho. Kaya po ang konsepto niyan, pagpasok nyo, asahan nyo na lahat ng establishment may CCTV. Apo. Palalawakin lang po natin. Sir, ang problema kasi dito sa atin, meron tayong CCTV pero wala kasi siyang nagmo-monitor 24 oras. Ang ginagawa po natin Kasama po yan sa pinag-usapan namin. After na ng krimen, doon siya ginagawa bilang ebidensya. Na lang. Diba na parang nadidefeat yung kanyang purpose na dapat meron po nagbabantay 24 oras para agad mahuli yung kriminal, di ba? Yes, napag-usapan po namin sa plenarya yan ng second reading, I think. Opo, napag-usapan po yan at imamandate na din po ang mga barangay tanod na kung saan 24/7 kailangan bantayan nila yung CCTV nila. Sir, simula po, mabalik tayo doon sa anti-balaklava ordinance. Simula po nung napatupad ito, meron na po ba tayo mga nahuli at ano po ba yung mga multa sa mga lalabag po dito? Sa totoo naman po, more on awareness tong ordinansa na to. Magkakaroon lang sila ng problema if they were not follow with the lawfully order. Kaya po nakalagay din dito, kailangan talaga silang halimbawa, sinabihan sila ng tanod under section 4 sa provision na kung saan refuse to remove headgear lawfully request by the law enforcer. Doon lang po talaga magkakaroon ng problema, kasama dito ang barangay tanod, security guard, and other government official in the performance of duty. So doon lang po tayo talaga magkakaroon ng problema at madadagdagan pa ng other law. Pwede pong pumasok dyan yung disobedience in person of authority. At upon penalties po, ang first penalty po natin, yung first offense is 1,000, second offense is 3,000, with community service not exceeding 8 days. At ang pangatlo po, yung paulit-ulit, 5,000 and imprisonment with 15 days. Yes, with recommendation of revocation ng driver kung siya po ay isang driver sa holder at yun ang gagawin niyang dahilan. No? At discretion din po ng court kung may mga other cases pang pwedeng isampa ang enforcement natin, particularly ang kapulisan. Kasi ang pagbibigay po ng isang order na lawfully at hindi nila sinunod in the performance of duty is disobedience in person of authority po yun. Kaya pwedeng madagdagan pa sila for criminal criminal offense. Kaya po yun yung mga pwede nilang kantungan. Sir, paano po matitiyak na hindi maaabuso yung mga sinabi niyo po na mga exempted dito po sa ordinansa? Kailangan po ba nila magpakita ng medical certificate na ako'y may sakit para makapagsuot po ako ng face mask po? No. Tayo naman po, lahat tayo may moral may moralidad sa pagkatao natin. We can assess sino ba ang may sakit at wala. Ang dali naman po ng pagsunod. Wala naman masamang ibaba niya yung face mask niya. Sabihin niya, pasensya na, may sakit ako. Sino ba naman tao ang kakatigan ng pag-aabuso kung gano'n ang mangyayaring Siguro nagkakaroon lang ng problema dito talaga yung mga tao na opinionated at wala silang awareness about dito sa anti-balaklava natin sa ordinansa ng lungsod ng Maynila, no? Kailangan lang magkaroon sila ng self-awareness. Pwede sila magbasa, pwede sila magtanong directly. Kasi actually pinublish naman 'to at kaya nilang basahin. At Oo, masyado lang ang yun din naman kasi ang naging problema sa ibang mga natin, no, sa industriya ng other news natin. Masyado kasi nilang binibigyan ng title na magiging best impact but nagkaroon ng alinlangan sa publiko. So siguro mas maganda din direct to the point kung ano talaga yung title ng batas, yun lang ang dapat natin ibigay. Kasi doon naman talaga nagkaroon ng problema yung news na binigay ng mga publiko. Opo, lalo po siguro sa social media.
ang hirap talaga, ang hirap. Pero kami dito, sabi ko nga sa inyo, kailangan namin gumawa din ng ordinansa na kung saan yan naman ay isang power ng Estado at nangunguna nga dyan yung police power. At yan naman ay ginawa for the safety and public safety. Ulitin ko po para sa kaligtasan at kapayapaan ng lungsod ng Maynila. Kaya po yan ay hindi dapat katakutan. Bagkos, simpleng pagsunod, napakadali naman yan. Hindi naman siguro nabawasan yung ego nila kung ipakikita nila yung mukha nila. Kasi sa totoo lang, alam naman natin, bilang kayo din ay nasa news, alam natin na talagang ginagamit yan for the scapegoat or tinatawag na nga minsan nga ginagamit natin na talagang equipment. Alam niyo ba, meron kaming mga cases ba ditong nangyari even with the umbrella ginamit? Napantakip? Yung susi? Mm-mm. Oo. Totoo yun, ang dami. Kaya lang generated kailangan din namin na sumunod sa sitwasyon, yung circumstansya ng kinakailangan para magkaroon tayo ng preventive measure about criminal action. Kaya po yan po ay preventive talaga sa mga kriminal. Kaya hindi dapat sila matakot. Opo. So, yun naman po. May question po sa Facebook. Bawal din daw po ba yung hoodie? Yung pong jacket na merong takip. Yes. Opo. Kasi, okay, wag na tayo umalis. September 21. Alam naman natin yung mga nagmob dyan, puro mga naka-hoodie. Puro dayo. Hindi mga taga Maynila. Sabi ko nga sa inyo, ang taga Maynila, as much as possible, gusto namin dito katahimikan Huwag katakutan. No? Kaya po dito sinasama, and even alam naman natin na yung ibang, yung kailan lang na nahuli, na nang-hold up sa 7-Eleven, naka-hoodie. Kaya po wala dapat tayong ikatakot. Ito ay ginawa para sa ito ay katulad ng sinabi ko nga, ito ay armas para sa mga kriminal. Hindi po sa mga tao na gustong mabuhay ng mapayapa. Hindi po pinagbabawal na magsuot ng jacket, hindi pinagbabawal na magsuot ng hoodie. Pero when you enter in the establishment, ibaba nyo lang. After ibalik nyo ulit kung gusto nyo. Correct. Pero pag pinagsabihan na kayo ng guard, sumunod kayo. Dahil may kanya-kanyang policy po about sa bawat loob na ng establishmento. Nasa kanila na po yun. Opo. No, kaya po ang nakalagay doon, when entering, very specific, or inside government establishment. Kaya po yung or, napakabigat po noon, nung or na yun. Opo. Hindi po natin pinagparehas. So maliwanag po. Sana kayo na maging echo namin about yan, mapaliwanag nyo, na hindi dapat katakutan. Apo, Konsehal, paano naman po titiyakin na hindi malalabag yung karapatang pantao? Kasi may nagsasabi na ito'y parang ginagamit daw po sa profiling. Napakalayo na po nun. Ang pag-profile po, ang barangay tanod ay walang kinalaman sa profiling. Ang security guard ay walang kinalaman sa profiling. More on awareness. Ang police natin, i-enforce lang nila yung at nakalagay nga po dito binasa ko na kanina under section 4 sa provision, kailangan po sumunod sila sa lawfully na order ng remove your headgear upon lawful request by the law enforcement officer, barangay official, security guard under section 4.4. Ganon din po, duty of establishment, ang kailangan ng mga commercial, meron na kaagad nakalagay na at ganon din ang mga security guard na i-advise sila. Kaya po wala talaga, more on awareness. Kailangan nyo lang sumunod. Yun yung sinasabi ko, kailangan nyo sumunod. Or kung ikaw naman may kusang loob at alam mo yung batas, sumunod ka na para hindi na umabot kayo sa alam nyo, sa totoo lang, napakahirap. Pero yung mga iilan tao na nagsabi ng ganyan, alam na natin kung bakit sila nagsasabi ng ganyan. Ano dapat silang i-profile? Kayo po ang sumagot. Bakit sila dapat i-profile? Anong kinalaman po nun sa pagpasok ng mga establishment?
Gagawa ba sila ng hindi maganda? Di ba po? Correct. Kasi kung wala naman sa iskinita tinatago na eh. ipo-profile mo, ibang tao, nasa loob ng iskinita, ali, kalye. Very pinalaki nila yung issue ng out of the ng provision. Kaya po wala siguro doon. Ako hindi ko masagot talaga kasi hindi ko po kaya sagutin kasi ang layo po ng profiling. Di ba po? Kayo po, kahit kayo, siguro hindi nyo masasagot yan. Opo. Di ba po? Opo. Councilor, opo. Yun ho kasing grupong Samahan ng Progresibong Kabataan or SPARC. Meron silang nabasa ko po. Binabanggit ho na kaparehong ordinance sa Cebu in 2018. At ito po ay kanilang kinuwestiyon, nag-file po sila ng petisyon sa korte kung sakali po na ito pong ating bagong ordinansa sa lungsod ng Maynila ay questionin din po ng ibang grupo sa korte. Ano ho ang ating response? Ano po bang kabataan? Kasi nakita ko yan, nabasa ko yung SPARC. Siguro baka basahin nyo din yung mga komento ng mga taga Maynila. Ang dami, nabasa ko yan. Ang gaganda naman ng comment nila. At even with the interview of the mga kasamahan natin sa mga news, ang ganda din ng mga sagot ng mga taga-Batang Maynila. Kaya po kami dito, straight to the kami sa ordinansa, wala ho talaga kami mababiolate kasi more on awareness. At siguro naman, iilan lang po yan. Okay, may karapatan tayo. Pero siguro mas tignan natin yung karapatan ng mas karami at pangangailangan dito sa lungsod ng Maynila. Kasi pilit pong inaangat ng ating puting mayor, si Mayor Isko Moreno. Naiangat ang antas ng syudad ng Maynila at hindi katakutan. Naghihimok po siya na pumasok ang mga investor. Kung ganyan po ng magiging report, ano pa o gagawin? Anong preventive measure? Kaya ako, hinihingi ko din sa inyo na tulungan nyo kami na ipaliwanag sa taong bayan kasi nadinig nyo naman at nag-send nga din po ako ng video sa inyo kung saan mismo naglalakad yung isang rider. Umakyat ng escalator sa mall. Oo. At meron din mga cases na alam yung ginamit talaga, ginagamit. At alam na lahat yan. Ginagamit sa mga masamang gawain. Ginagamit na equipment. No? Kaya po kung ikaw naman ay wala kang masamang gagawin, at bumaba ka sa motor, naka-standby ka, hinihintay mo lang yung jowa mo. Tsaka ang init kaya, sir, kapag nag-iintay ka, nakasuot ka ng balaklava, tsaka naka-helmet ka. Mainit. Meters away. Ang init, di ba? Kaya dapat mo talagang tanggalin. Oo, kaya po kami dito, self-awareness din. At alam ng lahat yan. Particularly ako, tiga-Tondo ko eh. Meron lang isang taong nakatayo dyan na naka-helmet, walang motor, kinakabahan ka na, naka-face mask lang. Paikot-ikot, di ba? Nakakatakot. Oo. Yun yung sinasabi ko. Inaalis natin ang ikatatakot ng publiko dito sa lungsod ng Maynila. Lalo na yung mga residente namin dito sa lungsod ng Maynila. Yun lang po. Congressman, Councilor. Mali mo, Vice Mayor. Meron po ba tayo? Hindi po. Meron po ba tayo? Salamat nga po pala sa aming Vice Mayor, kay Ma'am Leichi Atienza, na kung saan siya ang unang nagtimon netong At kaming 13 council, nagkaisa po dito para talaga i-agenda to at mabigyan ng kasagutan yung mga gumagamit ng covering gear sa paggawa ng krimen. Kaya po, welcome po kayo magsuot. Hindi po namin inaalis na magsuot kayo. Pero may certain provision po na kung saan kailangan din natin sumunod. Ang tanong ko, sige po. Ano po yung evaluation natin? Kumbaga parang barometro, konsehala, no? Para po tignan natin kung epektibo yung itong crime ordinansa. index crime natin dito, napakalaki. Crime index crime nung 2024. Natag tayo sa number 5 for most riskiest cities in the world out of 60. So, kaya po tayo bumaba ang Manila sa
mga nag-i-enroll na galing sa ibang mga probinsya or ibang lalawigan. Ganon din po yung mga investor na kaya pero ngayon po gumaganda na. Bumabalik na dahil malaki ang tiwala nila sa ating butihing mayor, kay Mayor Isko Moreno. Salagang ngayon po bumabalik na. At nakita naman natin ngayon na kung saan ngayon kriminal na ang takot. Hindi na ang taong bayan. Opo. So ganun din, nawala din yung mga estudyante na galing sa ibang bansa. Dati ang talagang madaming mga nag-aaral dito na iba-ibang galing sa ibang bansa. Kaya po through this sana mabalik ulit ang tiwala nila sa lungsod ng Maynila dito sa anti-balaklaban natin or ordinansa ng 9134. Opo. No? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang kasunod nito tatadtadin na namin ng CCTV. Sa tulong naman ng mga barangay official ng lungsod ng Maynila, tatadtadin namin ang CCTV dito sa lungsod ng Maynila. So yan po yung kasunod na ordinansang ginagawa namin. Opo. Councilor, may question lang po from Facebook po. Wala raw po siyang sakit pero gusto niya lang daw pong mag-face mask sa mga mall pagka matao. Siguro po parang preventive sa kanya. Okay naman po. Sabi ko nga sa inyo, tanggalin nyo lang pagpasok nyo. Kung hindi naman kayo sisitayin at nagsuot ka ulit ng face mask, okay lang. sasabihin mo lang na inuubo ka. Wala talaga. Walang problema po, sir. Ayan. Kahit nga ako inuubo, pwede ako mag-face mask ngayon. Correct. Kasi general welfare po to, no? At alam din naman natin na yung pag-change ng ngayon, ng panahon. Ay madami din talaga nagkakasakit. Sabi ko nga, beyond call of ng pag-unawa. Pag-unawa ng ordinansa, sabi ko nga din, pagpasok lang when entering or inside. Kaya po maliwanag po yun or inside kahit siguro sa bangko kayo pumasok pag Bawal tinanggal nyo na talaga. yung sinabi nyo may sakit kayo, baka ipabalik ulit yung face mask nyo. Baka makahawa. Diba? Or inside, pagdating naman sa mga ospital, automatic, may di ba? Kaya po or inside, ang sinasabi lang natin bago kayo pumasok. Opo. Para po kasi ang wisdom po doon, ang namin, dahil nga may ordinansa na about CCTV, na requirements sa pag-apply ng business permit. So, ang po namin, lahat ng business dito, establishment, ay may CCTV. Na kung saan 90 days ang requirement nila na i-save yung record nila. Ayun. Hindi Yun pwede po yung sabihin na requirements. hindi na i-save yung CCTV footage. Bawal yun. Oo, kaya po inaayos namin lahat dito ngayon at pwede po namin i-amend yan para palawigin pa yung ordinansa. Kasi ang nakalagay po doon sa ordinansa na yon sa CCTV, yung may mga kapasidad na 500 yung starting ng business na 500,000. So, kaya pwede po mas mababa. tinitignan namin lahat. Yes, opo. Kaya Okay. po nagbabago naman po ang nagbabago ang bawat ordinansa sa pangangailangan din nung circumstansya. So ngayon po, kailangan nating gawin. Yun lang naman po yun. Walang nabawas sa pagkatao natin. Tama. Walang nabawas sa mga pagkatao ng karapatan na sinasabi nila. So mas tinitignan po natin dito, ang Estado tinitignan yung mas karapatan ng nakakarami. Alam mong kainaman general siguro welfare. na may konsehal sila na dating pulis, yung nakikita niya yung ganyang aspeto alam 'Di ba? niya. Yung seguridad, Opo. 'di ba? Alam niyo nga po, Mama, kami dati pag nag-imbestiga, frame to frame, ibig sabihin by segundo, tinitignan namin yung action ng tao. Kaya po ang pagsunod namin ng paggawa ng ordinansa sa barangay na requiring 10 CCTV annual, punuin talaga ang CCTV kahit sa iskinita. Para wala nang lusot talaga ang kriminal. Opo. Okay. Po, with that, thank you so much po, sir, sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Maraming salamat, Mabuhay Ma'am po kayo. Angel, Sir Sander. Maraming salamat po. God bless. Thank you po. Si Colonel, sabi mo nga kanina, congressman. Malay mo, vice Malay mayor mo. after ilang term. Oo, Opo, diba? councilor.